Hello, Carver! Ayan. Pag-usapan natin yung routine para maging good health yung ating ah, body. Actually, kagigising ko lang, I sleep 8 hours. And ang huli kong kain kagabi, alas 11. So, from 3 p.m. ng hapon, fasting ako ng 15 hours. Yan. Tapos, huli kong kain, alas 11. So, I eat all I want. And then, actually, pagising ko, hindi muna ako tumatayo. For 5 minutes, 10 minutes exercise, bed ako. Like, stretching my legs and open my lymphatic. So, like this, meron ako ginagawang routine. Ino-open ko yung mga lymph nodes ko, like this. And, ayan. Nagawa ko na kasi yung stretching ko and stretch my legs, yan, and bicycle my legs, mga ganon. And then, I open my lymph nodes, so lymphatic massage, ganyan. And then, 1, 2, 3, and then like this. Bili po kayo ng mga ganito, any kind, or gusto nyo naman, kamayin nyo na lang, pwede naman yun. Minsan ginaganya ko lang. Yan. Kasi di ba pagising mo parang ngalay. So, do anything simple exercise. Yan. Para ma-drainage po yung water sa katawan. So, pagkatapos nito, magbubuhat pa po ako ng mga 3 liters, 5 liters. Minsan po yung baon ng anak ko, bagag namin, ginagawa ko na siyang exercise. Kasi wala talaga akong time mag-gym kasi may baby po ako. So, ganyan lang po. And then, yan. Actually, pwede naman din. Ito, yung mga nabibili sa facial. Yan. Ganyan lang po yun. Tapos, dito sa may mata. Yan. Up. 1, 2, 3. And then, 1, 2, 3. Basta anything. Yan. Tapos, ibababa mo siya. Dito. Kasi meron pong anti-aging points po dito. Ayan. 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. So, ididiin nyo lang po yan. Tapos, hihinga kayo. 1, 2, 3. And then, yung dito din po sa ilalim ng sa gallbladder points. 20. So, 1, 2, 3. Yan. Hinga, deep breath, exhale. And then, do the other side. Kung wala naman kayong gamit, you can do like this. Yan. Kasi actually, yung mga patient ko po, ang babata po nila, 18, 28, 38. Grabe po yung aging. Tapos nakakita po ako ng ka-age ko, 47. Mukha siyang 57. So, nadidelay po talaga ang aging natin. Papunta tayo doon. Pero marami tayong dapat routine na kakainin, and repairing cell is yung natutulog tayo. And for the lutein and or antioxidant sa ating mata, ang timing po ng fruits, berries, like mura po ngayon, December, here in Abu Dhabi, ang strawberry and blueberries, nasa 5 dirham lang po. Kinakain po siya sa gabi. And lahat po ng nutrition and oxygen po, papasok po yun sa mata. Kaya lilinaw po yung mata natin. Ayan, ang kulit ng kuting ko. Mukha siyang manika. And then, I will take my breakfast first. Then, nagawa ko na yung routine ko. Hindi muna po ako naghihilamos. Mamaya pa po mga after 1 hour kasi nakakalabo po siya ng mata pagising. Mas maganda nga walang lang, dito lang linis lang ng mukha. Kasi meron akong barkada na ang kulit ng anak ko. Ang linaw ng mata niya, he is 60 years old. Hi po, Kuya Jim. And then, ayun. Actually, nung na-meet ko siya, hindi siya makadumi kasi nag-ground yung kanyang
yung muscle niya sa puwet, nagko-contract dun. So sabi ko, "Try mo mag-electrolyte." So pagkatapos niya mag-electrolyte ng 1 liter with 1 teaspoon of salt, kinabukasan nakadumi na po siya. Tapos tinuloy-tuloy niya yun. Ayun. Tapos nagme-message naman siya sa akin, ano yun, nagpa-palpitate siya. Sabi ko, "Kuya, electrolyte pa rin po yan." Kasi po, pag umiihi po tayo, naglalabas po tayo ng electrolyte. So, yun lang po. Kasi our mitochondria, they need sodium, magnesium, potassium, and oxygen. Yun po ang needs ng cells natin for repairing inside. And then the protein po, yan po ang amino acid na marami po siyang benefits kasi po sa carbohydrates. Kasi actually the high carbohydrates or high mga fructose, yan, high vegetable, yung below the line, puro, pag na-process po siya sa katawan natin, nagiging sugar po siya. So, the minimum sugar of the body is only 1. Example po, banana. 4 teaspoon po ang banana. And yung mga gulay sa ilalim ng lupa, like kamote, cassava, high carbs po sila. So, you can eat moderation po. And doon naman po sa mga naka-maintenance at may mga disease, kung gusto nyo pong gumaling, you need only po strictly local for 6 months. Lalo na po yung may mga bukol, hypertension, diabetes. And for the fatty liver, 3 months lang po yun. Be knowledgeable po and they go away. Like me, I have a molar pregnancy before and doctor told me you need to monitoring for 6 months if you have malignant. So, boom, gusto kong mag-heal ako natural. So, continuous ko po yung low carb. Then, 7 weeks po, gumaling po ako at nag-normal po yung SCG ko, estrogen, for 1,200. Nagaling po siya sa 300,000. So, ang bilis po, ganun po ka-healing, kagagaling, intelligent ng body natin. So, try nyo po na ganun siya. Kasi ang gusto ng katawan natin, nagme-message po siya, nagpipimple siya, nangangati, may allergy, namamaga, and nagme-message po siya sa atin na hindi na nila kaya. They want balance, they want light, they want alive. Yan. Kasi tayong mga host, meron tayong mga bacteria sa guts natin. They are trillions. At ang pagkain nila is like mga probiotic po. Kefirs, kimchi, atsara, yung mga binabad po sa suka. Yan. Ano pa? Mga yogurt, Greek yogurt, white. Kasi po yung mga may flavor na, nasisira na po yung probiotic nila dahil sa flavor. So, plain yogurt Greek po, best. And for the milk po, almond milk, nice. And kung gusto nyo po kumain ng mga bread, gumamit po kayo ng almond flour or coconut flour para po hindi mag-i-spike yung sugar nyo. And also, nalito po tayo. Natakot po tayo kumain ng meat, ng protein, any kind of meat. Ang meat po, ang protein, wala po siyang carbs. It's 0 carbs. Kaya kahit kumain ka po kayo ng madami hanggang mabusog ka, hindi po mag-i-spike yung sugar nyo. Either kumain ka ng kanin. The 1 cup of kanin equivalent for 15 teaspoon of sugar. So, in decades, marami ka nang nakain, may sakit na po kayo. Kaya po, kumikirot na yung mga kasukasuan nyo. Pero nare-reverse po yan. You need only to low the inflammation, do fasting, yan po, aralin and listen to your body and everything will be fine. Yun po ginawa ko. Kaya, alam ko po na kahit tulog kasi ako, nararamdaman ko kumikirot yung aking mga, ayan, dito ko, tsaka yung sa talampang. Ito lang nare-reklamo ko eh. Pag kumikirot ko yan, nag-i-spike yung sugar ko. Ayan, palimawa, di ko alam, wala akong alam. Kumikirot na siya, kumain pa ako ng pandesal. 2. Ilang 8 teaspoon ng sugar po yun. So, hindi ko alam na kumain ako ng 8 sugar nang hindi ko alam. Lalo siyang kikirot. So, maghapon na siyang kikirot. Tapos, magki-craving ako every 2 hours. Gutom na naman ako. So, hindi ko yun alam. Hanggang nagkasakit. So, I'm very high carbs for 25 years. Then, natutunan ko po yung low carb. Ano po,
is a opportunity ko po na nalaman. And I thank God na nagkasakit ako kasi natutunan ko po. And my son na mild stroke ngayon, pagaling na po siya and nakakalakad na po siya isa, dalawang hakbang, tataas niya na po yung ano niya, wala po akong pang-rehab, pang padala sa kanya. And thank God, nag-miracle po yung katawan natin. And I know na kanyang maintenance hypertension po siya for 22 years old, kaya po na-stroke siya ng 24. Ngayon po, 26 na siya. Ngayon po. So, 2 years na po siyang stroke. Pero I know, nakikita ko po, from 105 to 75 kilo na lang po siya ngayon. And humahakbang na, pagaling na po siya at pawala na po yung kanyang maintenance. I'm thankful po sa mga doctor of low carb. I wish po meron din po dito sa Abu Dhabi kasi wala po talaga akong makita. Yung insurance ko hindi ko magamit. Nahihirapan ako kaya naglo-low carb na lang ako. That's all I can do. And I do exercise. I do liberal low carb. I do fasting every day. And I know my body always telling me and I'm listening. No, always listen ourselves. So that's all for today and I give you info another day. Thank you. Have a nice day. Wala pong araw dito sa Abu Dhabi ngayon. Ayan, I'll just show you a little bit. Yan. So, enjoy po. Have a nice day.